Coach Oli, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi po. Magandang gabi po mga partners. No, kamusta naman kayo diyan sa Makati at dito po sa Davao ay magulo pa rin. No, maraming kababalaghan ang mga diwata rito. Grabe, yung mga diwata na yan, anong klaseng diwata yan? Diwata na sinungaling, ano? Oo. Kasi ito may mga balita tayong nagbabawas na daw ng pulis dito, nagpapasok ng semento, kung ano-ano na pinapasok, may pinapasok ng soko. Kaya nga lagi ko sinasabi, hindi ako magugulat, no, pasintabi, pero baka makita nila dito yung buto ni Jose Rizal. So, ganyan na po ang kaganapan ngayon. Hindi natin kasi pagka meron silang hindi illegal na ipapasok sa aking tingin ay hindi nila pinapacheck up, pwede pinapacheck. So dahil nga may Senate hearing no, so yan ang iniiwasan nila. Etong yung mga kasinungalingan nila ay mabuko. Kumbaga, Coach, parang nagkukumahog na sila ngayon na pagtakpan ng kanilang mga kagawa na wala namang katuturan at walang katotohanan kasi sa umpisa pa lang, bokeh na talaga sila. At hanggang sa araw na ito, 11 days na, 12 days na, wala pa rin silang resulta. Talagang tipong nakakahiya na to. No? Sa buong kapulisan, alam ko maraming pulis kinahihiya na itong mga pinagagawa ng kanilang itong sila Torre at kasamahan niya. So gagawa sila ng exit plan dito eh. So para hindi sila mapasama. Para hindi sila nakakahiya, gagawa sila ng, again, kababalaghan. Pero maganda po nga, sana nga matuloy. Kasi mamaya harangan eh. Itong Senate hearing, magkakabukingan talaga dito sa mga kalokohang kanilang ginagawa. Pero alam mo, mga partners, gusto kong bigyan ng diin ito. Kasi kahapon ba yun o isang araw, na pinapasok ang ibang media, kahapon, pinapasok ang ibang media para makita at ipakita yung hamon ni Torre na sabi niya kasi, ba't di mo papasukin yung media? Ayan, pinapasok. At nakita nila, kahit sila ayaw papasukin. No? Pero ang gusto ko lang ditong diinan, dapat, sana, ito ang balita. Kasi ano-ano rin ang binabalita nitong mga BJ, no? Kung tinamaan kayo, sapul kayo. Pinapasok kayo, nakita nyo yung talagang tunay na balita, medyo nililihis nila. Dinadala nila sa ibang hindi importanteng balita or mga fake news. Pero ito, dapat ito pinaglalaban nyo. Papasukin nyo kami ng magkaalaman. Di ba? Doon sa ibang malalaking media na, sabi nila sila'y walang kinikilingan, paglaban nyo, papasukin nyo kami, Torre. Malaman natin kung sinungaling yung mga taga-SMNI na yan, o sinungaling yung mga taga-KOJC na yan, o ikaw, Torre, magsinungaling. Dapat ganun ang balita. Kaya lang, meron silang dinidiinan nila yung marami raw silang nakitang bata. Alam mo na, nililihis. Alam naman natin yung galawan ng media na ganyan eh. Yung partners. Feeling ko, Coach Oli, parang may nangyayaring sabuatan tuloy. Ewan ko lang ba, bakit ang pinapakita nila, pinipili lang nila yung topic, pinipili lang nila kung ano yung inilalabas nila na information, yung tinatawag nila na media blackout, na hindi naman siya totally talaga na sabihin natin na hindi totoo, pero kulang sa katotohanan, half-truth. Half-truth na, diba? Oo, na halos katumbas naman ng isang kasinungalingan. Iyan yung pinapatukuyan natin na dadaplisan lang nila saglit yung nakita nilang katotohanan doon, tapos didiin na sila doon sa iba. Na yung punto naman ni Torre. Diba? Yung punto ni Torre na may nakita silang mga bata, gano'n-gano'n. So doon na sila magbababad. So papansin mo naman talaga, itong mga media na ito. Kaya nga, minsan nagagalit kayo sa vloggers kasi naaagawang kayo. Siguro, spotlight. Paano kasi, bias kayo. Diba? Tapos sasabihin nyo, bakit naman kami tinatawag na bias? Kita nyo naman na nangyayari, huwag na tayo magtanggi-tanggi. Kaya nga kasi pag naghahanap ako ng balita, sabi ko, nakita ko yung channel mo dito eh. Patapos ang birada mo, ang birada ng mga bossing nyo sa iba nagbabad. Di ba? Magkakatawa nga. Minsan
Sige, Oo, Coach Oli. nakakasakit sa katunayan kasi wala na, dapat ang media ang nagiging tagapagsalita ng katotohanan. Mm. Ang nangyayari ngayon, parang kampi-kampihan. Pero hindi ako magugulat kasi meron talagang takot mapaupo ang Duterte. At alaman naman natin lahat ng kababalagang nangyayari dito is all about the Duterte. Mm. No? So, may galit lang talaga kay Duterte, hindi nila papayagan, including Amerika. Yan ang bottom line yan, Amerika yan eh. Mm. Kaya nga, may nakausap kami kagabi, hindi ko na babanggitin. Pero dati siyang mataas na opisyal. Hindi ko na lang babanggitin kung sino yun. Sabi niya, kilala niyo yung mga partners. So sabi niya, nung tinanong ko yung issue about this, sabi niya, ang sagot niya, may kamay ang Amerika dyan. Yung ganyang kalaki, yung ganyang katapang at ganyang kadaming pulis na pinadala na isang tao lang ang hinahanap, kamay ng Amerika yan. Merong kamay ang Amerika dyan. At tinanong ko siya, no? Hanggang kailan na lang kaya itong kahirapan natin, no? Your wild guess. Hanggang kailan kaya itong matatapos itong mga pang-aabuso sa atin, itong paghihirap natin, yung ganitong style, no? So sinagot niya ako. Pero baka hindi ko pwede sagutin dito. Abangan nyo na lang sa vlog ko. Mm. Ayan ha. So, basta malapit na. Oo. Matutuwa kayo. Mm. Matutuwa kayo sa mga magaganap. Mm. No, ayaw namin pangunahan. Antayin namin yung speech noon, taong yon. And kami, we will just follow the leading. Mm-hmm. Yeah. Pero kapartner, Coach Oli, kung Amerika lang ang pag-uusapan, I think yung katanungan na kailan ba ito matatapos, I think ang sagot doon siguro hindi naman masasagot ng taon, ng buwan, ng araw, kundi masasagot ito sa tanong na paano ba sila mapahinto, or kailan talaga, ano bang mangyayari sa Pilipinas, ano pa bang kailangan mangyari sa Pilipinas para huminto na sila. Alam mo yung parang feeling ko parang sisip-sipin nila lahat ng katas ng Pilipinas bago sila hihinto sa pinagagawa nila sa atin. Ito'y aking opinion lang naman. At siguro bukod doon sa mga meron naman tayong nakakausap na paunti-unting mga dating politiko, no? Ito'y posibleng mali ako. Again, this is just an opinion. Pero a big part na yung sinasabi mong katapusan nito is yung maninindigan at makita ng mga AFP. Mm-mm. Pag yan ay nakita na nila at nanindigan sila sa pang-aabuso at sa ginagawa ng pang-aapi, palagay ko yun ang missing link. Mm-hmm. No? Yes, of course, I may be wrong, but ito naman ay mga opinion na ating nakalap sa mga eksperto na dating mga politiko. Gano'n na lang sabihin ko. At yung mga naririnig ko nga, medyo, kasi hindi natin hindi ko rin sabihin kung kailan, anong buwan, kung kailan, medyo partners, kinilig ako. Oo, kinilig ako kagabi dun sa nadinig ko. Yun na lang, siguro. Sige. Since kinilig ka doon pero hindi mo ma-mention kung sino mo yung kausap mo na mataas na opisyal, doon na lang tayo sa AFP. What will it take nga ba, kapartner, sa tingin nyo, kapartner Almar, kapartner Coach Oli? Ako, hindi ko alam kung paano ba sila pakilusin kasi just a little bit background, although reporter ako ng SMNI pero hindi ko pa naranasan na ma-assign doon sa AFP at hindi ko pa talaga sila nakakausap yung mga general dyan or kahit yung sa policeman lang, paano sila nag-ooperate. Wala akong masyadong background dyan. Pero sa kaso nga natin, yun nga, ulitin ko lang, sa tingin nyo po mga kapartner, Almar, kapartner Coach Oli, what will it take para kumilos yung AFP? Ako naman, again, wala naman tayong talagang kaalaman masyado sa AFP. Ikakwento ko lang kasi hindi naman nila hahayaan na sagad ang kasamaan dito.
pag talagang nakita nila na aping-api na talaga ang taong bayan, talagang inaabuso na, no? Kasi baka mamaya magkaiba tayo ng perspective eh. Iba yung sa tingin ko kung masyadong malala na, masyado nang malala yung nangyari sa Pilipinas, no? I don't want to judge them kasi mas sila dyan eh, no? Sa kanilang area yan. No? Pero again, malaking part. And of course, siguro, hindi naman natin madideny. No? Babanggitin ko na, malaking part dito ang Duterte. Okay, sa akin talaga ang part, AFP and the Duterte. And ako, naniniwala ako with all my heart. Loyal to. Mas loyal to at mahal nila ang Duterte. Sa aking paniwala at aking opinion, mahal nila Duterte. Tungkol naman dun sa tanong ni kapartner Troy sa AFP bilang isang defense beat din, meron akong mga natatanggap na mga, sabihin natin mga information mula sa mga reliable sources, pero hindi ko pwedeng sabihin dito. Yung iba, nalulungkot ako. Yung iba naman, parang nakakitaan natin ng pag-asa. Pero kung pagbabasehan natin ang history, sino ba yung mga namuno noon sa people power? Di ba yung mga nasa baba, hindi yung mga generals? So, as to kung ano yung magpapa-ignite sa yung hinihintay natin para mapatalsik yung namumuno ngayon, yun ang hindi ko alam. Pero yun nga, titignan natin sa mga susunod na araw kung ano yung mga mangyayari pa. Kasi hindi naman tayo siguro papabayaan ng ating Diyos. Meron yung pag-asa. Yun nga, yung sinabi mo, yung na kasama mo, Coach Oli, o nakasama ninyo nung nakaraang gabi. So doon na lang tayo siguro magdedepende, magre-rely. Pero balikan ko yung isa sa highlights nitong nakaraan, yung tinanggap ni Atty. Torion, yung hamon ni Torre na magsama ng media doon sa basement ng JMC. At talagang, ano yung pakiramdam na talagang nakita ng buong Pilipinas, ng buong mundo na kayo yung nagsasabi ng totoo, na tayo dito sa SMNM nagsasabi ng totoo, na talagang hindi sila nagpapa-access doon sa basement at considering na nagbigay na ng ilang beses na nagbigay ng demand order ang KOJC legal teams, pero hindi pa rin, kumbaga, para lang for transparency, di ba? Para makita kung ano yung mga pinagagawa nila doon. Ano yung pakiramdam bilang isang vlogger na ikaw ang isa sa mga nagsasabi ng totoo? Nakakatuwa yun. Lagi nga payo sa amin ng tatay namin. Basta tayo ka lang sa katotohanan. In time, kahit pasinungalingan kanila, in time, lalabas ang katotohanan. Kaya nga kahapon, nagsisiksikan, yung pwesto ko, minsan nauuna ako dun sa lugar, pinapapasok ko yung media. Siya na lang pumasok para mas maganda kuha niya. Anyway, kami naman alam na namin eh. Umaatras ako, pasok ka dyan, para makuhanan mo na mabuti si Atty. Torion, di ba? Pag nakita namin mo, yun. di ba? So, pasok ka kasi, yung importante, I mean, I'm following the leading of na KOJC. Sinabi nila, sige, papasukin. So, ibig sabihin, may purpose sila. So, pinapasok, hindi. Hayaan natin. Ako, minsan, may pinofocus ko yung media na lang eh. Kasi at least nakikita nila na nakuhanan to ng media and we are expecting, actually hindi naman natin inaasahan ng media na kampihan tayo eh. Maging fair lang. Correct. Yun lang. Maging fair. Kung ano yung nakita nyo, yun ang ibalita nyo. Huwag nyo kaming kampihan, hindi natin. Kasi ang kakampi natin dito, katotohanan. Diba? Nakita naman ng mata nila. Alam naman natin kung sino dun sa press con, yung mga maiingay at medyo may mga hindi magagandang tanong at medyo may pagkakontrabida. Nakita ko sila doon, kinuhanan ko pa nga eh. So para at least, nakita mo, di ba? Para siguro ngayon, proven mo na. Di ba? Ganyan talagang ginagawa. Di ko lang alam kung yun nga ang nire-report nila. No? Kasi hindi ko naman pwedeng bisitahin. Kasi meron din mga local networks. No? So, hindi ko rin mabisita lahat. Pero meron kasi akong yung mga malalaking network na nakita na medyo sa iba sila nakafocus. Yan ang tunay na ang balita talaga ngayon, may hukay. At may video na po. Yan po ay pinakita, kung hindi ako nagkakamali, kay SAS. Correct. Di ba? So, merong ayaw papasukin, nakita na media, tapos may nilabas na
na hukay na malalim. Connected yun, di ba? Pinatotohanan yung sinasabi ni Atty. Torion, kasi bakit hindi mo papapasukin? Ang laki ng hukay, oh. Bakit hindi mo papasukin kung wala kang tinatago? Simple lang yan eh. Tanungin ko kayo, partners, di ba, addict ba kayo? Gusto nyo bang, willing ba kayo magpa-drug test? Kung hindi, wala kang kinakatakutan, sige, drug test tayo. Anytime, di ba? Ganun na sagot. Pero kung takot ka sa drug test, ibig sabihin, may tinatago ka. Same thing dito. Nakita ng media, ayaw kaming papasukin. Meron tayong videos, meron tayong photos na para patunayan na talaga nga may hukay. Oh. Kaya, totoo na ito. Di ba? Video na rin eh. At ito is send, coming from top. So, ibig sabihin, ang nagpadala niyan, one of them. Correct. One of them. Kasi, ito yung naririnig natin. Merong nga naririnig tayo na bumabagsak na ang moral ng mga pulis dito. Dahil siyempre, tingnan natin, walang dignity talaga itong ginagawa nila dito. Kanina nga may nakausap kami, isang member ninyo at kinakausap niya yung pulis. Ano ba naman yan? Tama pa ba yung ginagawa niyo? Alam mo, sabi ng pulis, and ewan ko kung nakuha doon na-captured yun na live ko. Sabi ng pulis, ma'am, sorry po. Wala po kami talaga magawa kung hindi manalangin para sa inyo. So sa madaling salita, pati sila, hindi na nila gusto yung ginagawa nila. Wala lang silang magawa. Kaya, ipapanalangin na rin tayo. Ano na rin eh. Ito, naririnig tayo ng mga kapulisan. Tanong nyo sa sarili nyo. Di ba? Kayo ba ay nalolo moral na? Alam ko, marami dyan nalolo moral na eh. Di ba? Marami naman tayo naririnig na mga reports. Captured pa nga ng live na talagang ayaw nila itong ginagawa niyan. Ito eh, obviously, ayaw niya nangyayari ngayon. Kaya kung sino man nagpadala nito na pulis, ngayon pa lang, saludo ako sa iyo at nagiging kasangkapan ka sa tama. Sana yung mga pulis dito ay mas marami pang magaya sa iyo na ikaw ay nagiging kasangkapan para maitaguyod natin yung tama. Kasi alam naman natin illegal, wala siya magawa. Gumawa siya ng paraan paano makakatulong sa mga taga-KOJC. And hopefully, mas marami magiging witnesses in the future na mga kababalaghang ginawa ng mga diwata dito sa loob. Marami pa magbabaliktaran. No, pero ito, sa tingin ko, partly may kasalanan ng KOJC dito eh. Kaya sila naghukay. Kasi hindi gumawa ng swimming pool. Baka plano ko gagawa ng swimming pool to ng mga diwata eh. Plano nilang gawing resort to. Wala kayong swimming pool. Tingnan nyo. Paglabas niya, may pool na kayo dyan. Mag-ano yan? O baka gagawin nilang jacuzzi, hindi natin alam. Baka magpapahinga dyan yung mga bossing nila. Kaya sila naghuhukay. Kaya ako natanong Coach Oli, kasi isa sa kalaban natin, bukod sa mga polis na walang nire-respetong batas, isa sa mga kalaban natin yung propaganda. Diba? Meron silang mga... Yung mainstream media, nasa kanila na eh. Pag sinabi ng mga tagapagsinungaling nila na walang paghuhukay dyan sa basement, di totoo yan, dapat patunayan nila. Diba? Parang... So at least ngayon, kahit papaano, nakita talaga ng buong Pilipinas na nagsisinungaling itong Philippine National Police. So, kumusta ang sa base sa monitoring mo, ano yung naging impact nito na nakita talaga ng sambayan ng Pilipino na talagang ang mismong kapulisan ang talagang pasimuno ng mga kalokohan dyan sa KOJC compound? Tatakpan na nila. Ako, sa tingin ko tatakpan. Kasi marami naman tayong nakuhang report. May mga pieces of evidence naman tayo na nakita at hawak natin na nagpapasok na sila ng mga semento. Papasok na semento, buhangin, tinatry na nila yung mga graba, siguro tatakpan na ito. Gaya na sabi natin, kasi magkakaroon ng Senate hearing. And sa mga nakikita natin, nag-uunti-unti na sila nagbabawas ng pulis dito sa loob. Diba? So, siguro, pag biglang dalawin ng mga senador, diba? Good boys sila. Walang Diba? Kasi yung gate dito sa Emerald, binuksan nila yung kabilang side. Napakalaki naman na dito. Doon nila itatakbo eh. Kasi yung access nun papunta sa katedral eh. So, alam natin, mayroong kababalaghan yung mga ganyan. Ayan pinutol Pinilit, yung kandado, sinisira. Yung kabilang gate naman, ayos naman. Diba?
Kasi doon may mga nakaharang. Diyan sa area na yan, diretso yan sa katedral. Medyo may kakaibang galawan na dito. Obvious naman ng mga tao. At alisto naman ng mga taga-KOJC. No? Kaya yung mga, ang dami nilang pinapasok, kaya ang lahat ng, kung ano man ang madiscover nila, gaya ng sabi ni Atty. Torion, inadmissible. Kasi lahat ng evidence, lahat ng pieces of evidence na kanilang makikita dyan, hindi tatanggapin ng korte kasi illegal nilang nakuha. Di ba? Dami nilang pinasok. Malay natin, tagal na nila dito. Kung ano-anong makikita. Ayan. Ang lapit niya, ayan na po yung katedral. Oh. So, dyan na yung access na yan. Isa yan kasi ang talagang may tinatago sila dyan sa katedral na yan at doon sa ilalim ng school, yung Jose Maria College. Ando doon Diyan, yan ang talagang super guarded nila yung lugar na yan. And I'm pretty sure andyan ng kababalaghan. Kaya ayaw nilang magpapasok. Kasi pati yan, trinay para sa kaalaman ng lahat, trinay namin pasukin yan kasama ang media. Para makita mismo ng media na talagang ayaw magpapasok dyan sa lugar na yan. So dyan sila may pinaplano. Ayan, ang daming media niyan. Coach, Andyan, sige po. Partner, sige. Bago ko ibigay partner. kay ka-partner Troy, Coach, alam ko ilang beses ka na rin na nakakasama sa mga ginagawang search operation ng kapulisan dyan sa iba't ibang buildings dyan sa KOGC compound. Ano yung masasabi mo dun sa sinabi ni Torre na dahil daw natatagalan sila, dahil daw merong strong resistance mula dyan sa mga KOGC members? Kumbaga parang pinagbibintangan pa ngayon yung mga KOGC members na kaya sila natatagalan dyan ay dahil nga dito sa mga tao na nandyan naman talaga nakatira sa compound na yan. Paano strong resistance? Ang haba ng baril nila. Makakapalag ka ba dyan? Kahit anong laking katawan mo, kahit anong lakas mo, o kahit anong training mo, wala kaming armas dito. Paano resistance? Ang haba ng baril nila at ang dami nila. Talagang panggera yung laban nila Paano? Ako'y nagpapalusot na lang yan kasi aminin natin, si Torre, you are a failure. Failure to si Torre. Sa lahat ng ginagawa niya, saan ka nakakita sa history ng Philippines na merong nag-serve ng warrant, ilang days na sila dito, kay ganyang kadami ang pulis. At ang hinahanap nila ay isang 70 plus years old na pastor. Hindi nila makita. Ay ano bang tawag mo dyan? Success? Failure to si Torre. Diba? Failure. Kaya, hindi ito sabi nga nila dito kay Torre, ito unrealized. So, ano pang papaniwalaan natin sa sinabi niya? Ang dami niyang nakita, may heartbeat. Wala siyang nakita. Ang dami niyang sinasabi. Nagkaroon sila ng rescue. Yung pala, tanim rescue. Ang daming kasinungalingan nitong si Torre. Na, kay medyo may tama ka na sa utak kung paniniwalaan mo. Pero teka partner, maisingit ko lang. Ito yung nagtatanong lang naman ako. Kahit tanong lang Kasi baka naman kasi may natatanggap tayong report. Sorry, tanong ko lang, kamusta kayo ni Marantan? Tatanong lang Torre. Okay ba kayo ni Marantan? Hi mo kami. Hi mo kami kay Marantan. Okay ba kayo? Balita natin medyo, alam mo na, di ba? Kayo na umusga. Tsaka, before nangyari to, Coach Oli, kung natatandaan ko lang, parang may natanggap na report na itong si Marantan, parang nakipag-usap kay Mayor Baste Duterte na parang aayusin yung Davao. Parang something ganun yung usapan na parang wag gumawa ng kung ano-anong mga katarantaduhan, dapat ayusin yung Davao. Parang yung usapan nilang dalawa Siguro ito siguro yung sinabi na ni Torion, may na-mention din siya na mas okay pa si Marantan kausap kaysa kay Torre. Oo, narinig namin yun sa presscon Kahapon ata yun, kahapon nung pinapasok yung, before pinapasok yung mga media, na ibang media, binanggit niya yun, mas maayos kausap daw ito si Marantan. Kasi nakausap nila to na sabi, lahat ng gamit na papasok,
idadaan sa scanner. Tapos kinabukasan, pinasok na itong gate, itong Emerald Gate dito, na kung saan hindi na natin ma-check, dito na nila dinadaan yung mga gamit. So sa madaling salita, medyo, nung una nga, nag-react ako. Bakit? Kausap na ni Atty. Torion si Marantan, tapos ngayon, labas-pasok na ang gamit nyo rito na hindi na-i-scan. Definitely, kung kontrabando ipapasok nila, hindi na nila ipapasok doon sa 18 kasi may scanner doon eh. So dito nila idadaan, control na nila tong gate. So sabi ko, ano ba naman klaseng kausap tong mga pulis? No? Pero meron tayong nadidinig na patungkol dito kay Torre at Marantan. No? So hindi naman natin verified. Kaya nga tinatanong ko si Torre, kamusta kayo ni Marantan? Nagtatanong lang naman tayo, ha? Nagtatanong lang. Oo. Yun nga, no, kapartner, Coach Oli, ikaw naririnig mo ako, parang naamoy ko. Naamoy ko na parang may nangyayaring power struggle sa dalawa. Kasi, yun nga, di ba, sabi ni Atty. Torion, I believe na nung isa sa mga na-mention niya was that before nagsagawa ng 39th anniversary, yung opening mismo ng Feast of the Passover, nag-usap muna sila ni Marantan a day before. Pero a day before that, or a day before yesterday, kung parang ganun, is nauna muna sila mag-usap ni Torre. Tapos nung nag-usap nung time na may pag-uusap between Atty. Torion and Torre, ang sabi ni Torre, parang hindi maganda yung usapan nila. Tapos finorward ni Torre si Atty. Torion kay Marantan. Tapos nung nag-usap na si Marantan at saka si Torre, nag-usap na si Marantan at saka si Atty. Torion before the event, yun, nagkaayusan na nga, ipapasok yung mga ganito, ganyan. Pero ang nakaka-shock was that the following day, bigla na lang nilang pinagpilitan, no, nung PNP na lagyan ng tent yung mismong gate. Oo, naglagay sila doon ng malaking harang. Tapos sa pangunguna yun ni Torre. So parang yun nga, naamoy natin na something is definitely wrong between them. Talagang medyo, kasi simula nung lumabas yung court order, hindi na nagparamdam dito si Torre, hindi na nakikita eh. Until, meron na siyang dito, lumabas siya nung kinuha na nila tong Emerald Gate noon. So para sa kaalaman ng ating viewers, yung timeline noon, parang, ito yung after na nagsalita dito si BP Sara. So siguro, nasermonan to si Torre. Kaya, sabi, ay nako, dyan dumaan kasi ang gate dyan na yan, ang balita ko, dyan dumaan si BP Sara. So nagalit siguro, nasermonan siya, nasabon. Hindi ko alam kung buntik siyang sinampal. Hindi natin alam, baka ganun na nangyari. Kaya ngayon, yung galit niya, dito niya ibinuhos sa KOJC. Binuksan tong gate, tinake over nila yan. Nakikita nyo yung gate na yan, yan po yung tinake over nila. Na dati naman, ay dumadaan lahat sa scanner. Ito, wala na nga. Kaya nga, mas papaniwalaan ko si Torre kaysa mas papaniwalaan ko si Atty. Torion kaysa kay Torre na mas maayos kausap tong si Marantan kaysa dito kay Torre. Kasi, alam naman natin, di ba? Sinungaling nga ito, ang daming maling sinasabi nito. Definitely, kay Atty. Torion ako maniwala. Oo, correct. Medyo nakakalito lang, no, Torre at saka Torion. Torion. Medyo Lamang lang si Atty. Torion ng ilang letra kay Torre. So, ayun. Anyway, ano bang kinatatakot nila nung nakadaan yung sa event ng Feast of the Passover nung anniversary? Natakot ba sila or na-alerto ba sila na nakadaan si VP Sara or they feel threatened na si VP Sara ay andun mismo sa celebration ng anniversary ng KOJC? Ano nga pa talaga? Insecure. Ako yan ang aking tingin. Insecure yung boss nila. Diba? Kasi wala namang problema. Nag-speech lang si Sara, nag-ano pa nga eh. Diba? Nananalangin, nagpipraise and worship, kumakanta lang para sa Panginoon. Diba? Ganun lang. Tapos nag-speech si BP Sara. Pagkatapos nun, kumain lang kami. Si BP Sara nga, hindi na kumain. So, kumain lang kami. Sumapayapa yung gabi na yon. Walang ka-issue-issue. Wala naman eh. Umingi lang siya ng paumanhin
dahil naging kasangkapan si BP Sara sa pagkakabudol ng mga taga-KOJC kasi pinasuportahan niya. Yan lang. Mapayapa naman. Mm-mm. Di ba? Kaya talagang may talagang tao lang na insecure kay BP Sara. Siguro specifically, sabihin na lang natin sa mga Duterte. Talagang isipin mo, bakit ka naman hindi may insecure kay BP Sara? Napakaganda. Oh, di ba? Sino ba, Kung sino ikaw ba ay yung insecure medyo- na yan? Hindi ko alam. Hindi, halimbawa lang, ha. Ito yung halimbawa. Ikaw yung mukhang palaka. Oo. Di ba? Tapos, yung sinasabing ganyan kokak. kaganda si B. Hindi, kunwari lang. Hindi naman ako nag-feeling pogi kasi ako minsan mukhang palaka din eh. Oo. Pero ganyan kaganda to si BP Sara, may insecure ka talaga. So siguro, tinopa, ginising, oy, Torre! Bakit nakapasok yan? At ang ganda-ganda niya pa. Gambalain mo kung hindi ikaw ang tatamaan sa amin. Yan. Kasi yung timing talaga medyo ang tagal ng mapayapa ang usapan na hawak naman itong Emerald Gate. Bigla-bigla na lang, sumulpot to si Torre na hindi na siya nagpaparamdam dito. Tapos biglang kinuha na itong Emerald Gate. Diba? Pagkatapos ng magsalita ni BP Sara. Obvious naman yun. So ngayon, kapartner, ang totoo dyan is nadagdagan yung kasalanan ni VP Sara. Kasi nung dumaan siya sa Emerald Gate, naano tuloy yung kapulisan. No? Tama ba? Pero mixed emotions nga ako noon, partners eh. Kasi natutuwa ako talaga. As in, tuwang-tuwa ako dahil nabilib ako kay BP Sara dahil sa tapang niya. Diba? Sabi nga niya sa speech niya, talo ka dyan. Kasi normal, pag-iinitan na naman siya. Pero what's new, talaga namang pumunta siya rito, hindi talaga namang pag-iinitan siya, no? Nabilib ako sa tapang niya at natuwa din ako. Dahil natuwa ang mga taga-KOJC dahil meron tayong isang vice president na tumatayo sa tama, sa batas. Diba? Pero ako, nung gabi na yun, ine-expect ko kasi paulit-ulit na to eh. Na pag may ginawang ganyan si BP Sara, pumunta rito, napuputokan ng KOJC madalas eh. Diba? Hindi natin sinisisi si BP Sara. Kung makakabalik siya rito, mas magandang bumalik siya rito. Pero yung ibig ko sabihin, talagang ina-expect ko na rin, alam ko insecure eh. At alam ko may gaganti. Gaganti. So, hindi nila magantihan ng Duterte. Diba? Hindi na directly magantihan ng Duterte. So, ganti sila sa KOJC. Again, obvious na obvious. Political harassment. Hindi na si pastor ang habol nila dito. This is harassment. Kaya na sinasabi nila na hindi ito harassment naman. Hindi ba naiisip ng mga taong yun? Meron pa nga mga video na binabalita na yung sinabi ni Tory na hindi raw to harassment. Pati naman kayo naging kasangkapan pa niyan. Ang tagal nyo ng bilang media, imposible hindi nyo alam yung nangyayari ngayon. Huwag naman bulag-bulagan. Coach, nabanggit mo kanina yung Amerika. May natanggap kayong information mula dun sa mataas na opisyal na kasama nyo kahapon. Meron kasing pahayag itong tagapagsinungaling ng Pero 11 na si Catherine De La Rey. Pakutungkol, di ba, may mga namamataan dyan na aircraft ng US dyan sa compound na maalig-aligid. So sabi niya, we want to make it clear that no foreign entities are involved in the legitimate operations carried out by the Philippine National Police. As a sovereign country, the Philippines maintains complete control over its internal security and law enforcement, guided solely by its own set of laws, regulations, and policies. The PNP operates independently within this national framework, ensuring that all actions and decisions are strictly to Philippine law. End of quote. Yan ang sinabi ng tagapagsinungaling ng PRO 11. Ano masasabi mo dito, Coach? Sabi niya yan, bida siya dyan. Pero kasimple yun. Kasi sabi nila, di ba, hindi nila ginawang outpost tong sa katedral. May evidence tayo. Ginawa nga nila na yan.
Di ba? Ano sabi nila? Walang armas dito kahit isa. Wala ba? Of course, they will deny it. Di ba? Pero darating ang paghuhukom, magkakaalaman kasi yung ultimo uniform nila may ano Di ba? May US flag. May patches ng May yung patches nila. American di ba? So ilang kasinungalingan na ba yung pinagtatanggi nila na alam natin sinungaling kasi isipin mo yung katulad din yung ilan ang nahuli nating tear gas. Wala daw. Ilang beses kuha ng video, meron. Tapos madami pang na-confiscate, dumaan sa scanner, may tear gas. Di ba? Hindi naman natin kailangan ispilingin yan sa mga taong bayan dahil alam naman nila na kasinungalingan itong mga to, i-deny nila. Anong sabi nila? Walang hukay. Bakit di mo papasukin ang media? Na magkaalaman, nung pinapasok ang media, pati media, hindi pinapasok. So, ano talaga yung kanilang sinasabi at saka yung kanilang ginagawa, hindi kumokonek. Pagka ang tao ganon, magkaibang ang salita sa gawa, may problema tayong malaki dyan sa mga yan. Coach, kumusta yung mga tao dyan sa compound considering na yun nga, nalalapit na yung araw na magsasagawa ng ocular inspection yung Senado dyan sa mismong compound? Siguro, depende yun sa lugar. Kaya lang kasi dito anniversary, no? So maraming ganap, katulad niya kahapon, may mga sports fest pa. Masaya naman. Narinig ko, nagsisigawan doon sa basketball court sa taas. Nung isang araw nga ay nagkaroon pa ng dance competition. Ang sasaya ng mga tao, no? Pero syempre, yung mga nakapwesto doon naman sa gate, ando doon kasi yung mga tensyonadong lugar dito yung nasa gates. Kasi doon sila nagpapasok. Gaya na sabi natin ng mga kontrabando, ng mga hindi naman dapat pinapasok. Medyo doon sa mga areas na yun, pagka doon, medyo tensyonado talaga. So siguro, depende na lang. But sabi ko nga, bilib din ako sa mga taga-KOJC dahil sa gitna ng kanilang problema, sila ay may joy. Kasi iba yan Di ba? Ang joy is not the absence of problem. No? Pero ito, ang joy is the happiness in the midst of problems. So talaga may joy sila. Tapos, yung naidaos ang napakagandang anniversary. Pero sa katunayan, mas maganda pa daw ito kasi pinapakita sa amin yung mga videos na napakaganda at napakagarbo ng inyong anniversary. Pero kahit pa man ganun, naidaos pa rin ng maayos itong anniversary kahit na sa gitna ng mga panggugulo nitong mga pulis na ito. So, siguro in totality, ang perspective ng mga tao dito, nakatingin sila, instead of counting the problems, nakatingin sila doon sa, they are grateful. They are thankful to God. Grateful na sa gitna ng mga problema, may mga biyayang natatanggap pa rin galing sa Panginoon. Coach, bago tayo magpatuloy, 16 minutes makalipas ang 7 po ng gabi, tatanggap po tayo ng report mula dyan sa KOJC compound. Nasa linya si Kapartner MJ Mondihar. MJ, magandang gabi. Yes, Almar, Troy at Coach Oli na nasa aking harapan. Padami-dami ngayon, padami ng padami ayon sa isang international relations scholar, ang mga palatandaan na totoo nga ang balak na extraordinary rendition laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Araw-araw ang paglipad ng mga modernong air assets sa Davao City, partikular na sa KOJC Religious Compound. Mga air assets na hindi naman taglay ng gobyerno ng Pilipinas. Tulad na lamang ng Boeing Chinook helicopter na ito na namataang palipad-lipad sa paligid ng KOJC. Ang nasabing chopper ay karaniwang ginagamit ng US military. Ayon sa foreign relations scholar na si June Avellino, ang presensya ng US assets sa Davao ay nagpapatotoo na hindi nga nagbibiro si Pastor Apollo C. Kibuloy sa sinabi niyang banta ng US government laban sa kanya. Saad noon ni Pastor Apollo, extraordinary rendition ang gagawin sa kanya ng mga Amerikano upang siya paslangin.
Legal para sa US government ang extraordinary rendition o pagdukot sa mga pinaghihinalaan nilang personalidad para dalhin sa kanilang black sites. Dadaan sa matinding torture at kalaunan ay papatayin ang mga subject ng extraordinary rendition. Let us be straight in this. The footprints, or I mean the blueprints of U.S. Involvement in all these activities are everywhere. You know, and we can only suspect that, you know, the head of Pastor Kibuloy must be part of the trade-offs between the government and between our government and the U.S. government. Diin Avilino, halata ng papagamit ang Marcos administration sa US government at nagpadala pa ng 3,000 hanggang 5,000 mga pulis para ito'y tugisin sa Davao. Oras na ito'y matagpuan ng mga pulis, handa ang mga chopper ng Amerika para isakay doon si Pastor Apollo para sa extraordinary rendition. You can see the kind of equipment that they are using in locating the good pastor, and also the bounty that is being placed on his head, being just an accused of committing a crime. It's really troubling, and you know, this government is really heavily indebted to the U.S. government. Ang mga arrest warrant ng Korte, Senado at pagpapatawag ng Kamara ay may layong lumitaw ang butihing pastor. At kung mangyari, isasagawa agad ng CIA at FBI ang maitim na plano laban sa spiritual leader ng KOJC. Lahat ng ito sa ilalim ng pamamahala ni Bongbong Marcos Jr. na gustong ipalapa sa mga banyaga ang isang kapwa niya Pilipino. And then by all means, Marcos will do everything to please Uncle Sam. And it's sad that we are now going back to the era where the country is subservient to the foreign dictates, and it's not really good. Mga partners, kahit anong gawing tanggi ng gobyernong ito, lahat ng mga sightings at lahat ng mga galawan ay kitang-kita na meron talagang malaki o hindi naman malaki o buong bahagi nito ay diktado, nakadikta ang American government. Sa Facebook post naman ng KOJC Legal Counsel na si Attorney Israelito Torion, binanggit niya yung Section 48 ng RA 11479, yung bagong batas, yung Anti-Terrorism Act of 2020, na nagsasabi na meron ban sa extraordinary rendition sa mga Pilipino na may na akusado or convicted na sa kasong terorismo. Sabi ng ating legal team, ang layo ng kaso ni Pastor about violation of terrorism laws. So itong provision na ito ay ito nga gumagana sa kaso ng ating butihing pastor. Pero nga, sabi rin ni Attorney Torion, itong mga issue na ito ay water under the bridge na dahil nga itong kooperasyon ng Philippine government sa US government ay kitang-kita. Almar, Troy at Coach Oli. Okay. Kapartner MJ, Coach Oli, since na brought up ito na issue ni MJ kaugnay sa extraordinary rendition, for the benefit of our viewers, kasi mostly sa ating mga viewers kasi biglaan lang or nabigla talaga sila sa kung ano ang nangyari sa KOJC. Kasi yun nga paglabag sa ating karapatan ng malayang pananampalataya at paglabag sa ating iba pang mga human rights, sa ating mga right to education para sa mga nag-aaral sa JMC. Pero yun nga, bakit nga ba tila or parang ikinababahala ng KOJC ang pagkakaroon ng extraordinary rendition kay Pastor Apollo? MJ? Troy, sa paliwanag ni Pastor, kung maalala mo, extraordinary rendition is equal to papatayin siya, sisikilin yung kanyang buhay. So, ang ginagawa nga ni Pastor ay pinipreserba yung kanyang buhay dahil nga 7 million to 8 million tayo ng mga kingdom citizens na umaasa sa kanya at sa kanyang gabay. So, meron ding mga legal remedies na ina-avail ang ating mga abogado. So, hindi pa tapos ang laban. Lahat ng ito ay nakaapila. Lahat ng ito ay hindi pa nag-end sa conviction. Wala pang ang trial eh. Kaya yan ang paninindigan natin na marami pang available na mga opsyon ang ating butihing pastor para ilaban ang mga bintang na kaso. Matagal na namang, Troy, alam mo yan, matagal na yung dismissible ng korte, binuhay lang dahil sa pangaliposta at panggigipit ng Marcos Jr. government.
Pero MJ patuloy na tinatanggi ng PNP na wala daw tong kumpas wala daw kinalaman ng Amerika dito. Version nila yon. Partner, tandaan mo, action speaks louder than words. Lahat ng kanilang ginagawa, iba sa kanilang sinasabi. Correct. Kung andito ka lang sa Davao, kanina nga, ayun Chinook, nakita namin. Mga alas 11 ng umaga, no? Kung makukuha ng ating playback, yung dalawang video na aking ipinadala sa ating server, yun talagang ginagawa nila araw-araw, no? Pinapakita nila na andito yung air assets ng Amerika at kung magawa man nila, na alam naman natin na hindi nila magagawa dahil ang kanilang operasyon ay pabalang, meron ng mga air assets na naka-standby para nga dalhin si Pastor Apollo sa mga lugar kung saan nila nais dalhin. I believe meron din mga komento dyan si Coach Oli. Coach? Mute po kayo, Coach. Matagal na usapin itong extraordinary rendition na yan. At yan po ay illegal. Hindi naman pwede mangingialam dito ang Amerika sa ating problema. At kahit naman sino, no? Sabi nga ni may legal remedies pa si Pastor Kibuloy. So, yun lang naman eh. Karapatan naman niya ipagtanggol. Parang kagaya nating lahat. Lahat tayo karapatan natin ipagtanggol ang ating sarili. At nasa batas naman po yung kanyang mga sabihin na lang natin, no, na mga steps na ginagawa para maintindihan ng ating mga kababayang hindi abogado katulad ko, may mga steps na pwede mong kuhanin para ipagtanggol ang iyong sarili. At ayun po ang sinusundan ni Pastor Kibuloy. Pero alam mo, ito kasi ay malaking plano. Plinano na nila yan eh. Napakaliit na issue nito, di ba? Ang unang issue lang naman nito yung kay Ka Eric eh. Diba? Kinwestiyon yung tungkol sa budget. Ganyan lang yan. Tapos sumulpot na itong si Ontiveros. Tapos yung kasong matagal na wala na. Binuhay nila. Diba? Tapos kinwestiyon na. Tapos eto na, sunod-sunod. Hanggang sa nauwi tayo, ang dulo nito, nag-serve ng warrant na hindi naman pangalan ni Pastor ang nakalagay dun sa warrant of arrest. Tapos, ginambala yung buong compound ng KOJC na hindi rin naman kay Pastor Kibuloy. Ang administrator na nga nito ay si PPRRD. So talagang pipilitin lang nila dahil meron silang gustong tumbukin. Kitang-kita na lahat sa nila, lahat ito ay sino-shortcut. Yung mga nangyayari ngayon, shortcut para mapunta lang sila doon sa tumbok. Napakaliit ng issue nun eh. Isipin mo, kumunik na yon. Diba? Yun lang naman ang investigasyon nun. Iniimbestigahan si Ka Eric. Ngayon, nandito na tayo sa usaping pinasok ko. Diba? So, ganun. Ganun sila. Pag talagang pinag-initan ka, eto lang ha, napagtripan lang nila si Pastor Kibuloy. Talagang pinag-initan lang. Yan ang totoo niyan. Susugan ko lang yung nabanggit ni MJ kanina kasi nga, 'di ba, yung ginagawa kayo ng kapulisan hindi akma sa kung ano yung mga sinasabi nila ngayon sa mainstream media. Kasi nga meron din silang isang pahayag na tinatanggi nila na may banta sa buhay si Pastor, considering na hindi pa naman napapatunayan sa korte yung mga akusasyon na ibinabato kay Pastor, pero ganyan kadaming puwersa ang kanilang inilagay dyan sa KOJC compound. Kasi pag titignan mo talaga, Amerika, may banta kay Pastor Kibuloy. Pag tinignan mo lang, inisip mo talaga, medyo madududahan talaga eh. Yung kinukwento nila, may susugod na pulis, ganyang kadami, mag-i-stay dito. Kasi matagal na naming natatanggap, may mga intel. Pag inisip mo talaga, at hindi ka tagaloob, sabihin mo, imposible. Bakit naman? Parang OA naman kayo. Until, dumating nga yung mga pulis. Ganun nga kadami. Diba? Nakita nyo naman sa ating mga live. Sa live ng mga kasamahan ko at sa live ng SMNI. Totoo. Yung mga pinagsasabi. Pero kung ikakwento ko sa inyo ito, balikan natin to 6 months ago, at ikikwento kong mangyayari ito, baka walang maniwala sa inyo. Parang napaka-imposible naman gagawin nila. Diba? So parang pag kinuwento mo talaga, imposible. Pero nangyayari na eh.
Imposibleng pakinggan, pero nangyayari. Ibig sabihin, lahat po ngayon sa gobyerno, pag pinag-initan ka, posible. At lahat ng ebidensya going towards yung possibilities nitong mga mangyayaring ito, andyan na. Hawak na natin. Sa katunayan, buong Pilipinas, buong mundo, pinapanood na ito. So, hindi malabo na ito'y hindi pakatotohanan. Sa katunayan, para sa akin, medyo nagbobobobobohan ka na lang kung hindi ka maniniwala na yung meron talagang banta sa buhay ni Pastor. Ano, panatiko ka na lang ng siguro nandun ka sa mga ensimada vloggers, no? Pero kung ikaw yung mag-iisip talaga at hindi ka nagbobobobohan, ayan na, sa harap mo na. Oh. Ano pa ba? Gusto nyo pumunta kayo rito. Bago kayo magkomento ro dyan, galing sa labas, itong mga hindi naniniwata, punta kayo dito. Tingnan ninyo. Para may credibility yung ano ninyo, yung mga pinagsasabi ninyo. Diba? Tsaka hanggang ngayon nga, wala pa silang sagot dun sa dun sa yung nabanggit natin kanina na may mga sundalo na may American patches na nakapasok dyan nung unang araw, nung August 24. Pero may iba lang ako ng konti, kapartner Coach, kapartner MJ at Coach Oli, kay MJ siguro kasi ilang araw ka na rin, Jay, na nakakasama sa mga search operations na ginagawa ng kapulisan at kanina meron kang live din na nasa studio sila. Gusto lang natin itong bigyang diin kasi sinasabi ng kapulisan, always nilang kumbaga propaganda na nila na talagang hindi daw sila matapos-tapos dyan sa KOJC compound dahil daw sa wrong restraint ng may resistance daw yung mga tao dyan at kaya nagkakaroon ng delay yung kanilang operation. At meron daw kapag nagsasagawa daw sila ng search ay nasa terms ng KOJC members, hindi daw nasa term nila kaya sila nagtatagal. Sa experience mo, sa pagsama mo sa kanilang mga search operations, kumusta ang mga kapulisan dyan? Again, partner, sabi lang nila yun. Iba yung sinasabi, iba yung sa ginagawa. Anong terms ng KOJC members o ng mga manggagawa at mga miyembro ng simbahan? Sila na nga may control ng 2 gate. Sila na nga may control sa mga gusto nilang ipasok na mga kontrabando sa loob. Ito pa, kakapasok lamang na update mula sa ating mga kapatiran at mga kasamahan sa SMNA on the ground. Na-discover ng isang KOJC missionary na pinapasok na box ng tubig ng PNP. Sila nagpasok, Sila may control, mga ipapasok. Hindi tubig, simento. Meron ding mga simento kanina na namataan na gustong ipasok sa loob ng KOJC Cathedral. Yung sinasabi nilang terms ng KOJC, terms nila kamo. At yung sinasabi nilang restraint, walang restraint. Kasi ang gusto lang namin, proper documentation at mayroong presensya ng lawyers. Kung magkakandak naman sila ng unli, partner ito yung keyword, unli search. 12 days na sila at unli search yung kanilang ginagawa. Parang kumain ka sa buffet, no? Ganun, unli ang kanilang ginagawa. Mapaumaga man, at saka paborito nila, partner, yung gabi, yung tagtulog na, yung oras ng pamamahinga ng mga manggagawa dito sa loob. Ganyan yung mga trip nila dito. Kaya makikita mo, maitatanong mo, tama pa ba to? No? Yung mga nangyayari dito sa ating compound, considering na hindi nila ito pag-aari. Meron ngang kasama tayong vlogger kanina na sinita yung mga pulis dahil yung sa Emerald Gate, yung pumapasok kanina na may dalang mga gamit at may mga dalang karton, chine-check nila. Hindi naman nila to compound. Pero pag ang mga pulis ang pumapasok at may mga dalang kahinahinala, meron nga partner kagabi, yung buhangin, yung graba, yung kanilang dinala, papasok, pinuslit nila, papasok sa ating cathedral. Yung mga ganun ba? So, hindi naman bobo ang mga Pilipino No? Hindi naman bobo ang taong bayan. Nakikita po nila, nakikita nating lahat, itong mga ginagawang irregularidad, unli search dito sa ating compound sa Davao. Almar. Jay, kanina nakita ko sa isang vlog na you were following them with a video sa kanilang ginagawang search. Gaano nga ba ka-thorough or gaano ba kalalim ang kanilang ginagawang search sa
KOJC na ilang days naman sila dyan, 12 days na. Pero sabi ng kanilang mga tagapagsinungaling is nasa 50% pa lang ang kanilang naiikot at plano pa ata nilang hukayin yung buong compound. There's nothing thorough naman sa kanilang search. It's the usual visual search lang naman. At kung ano lang yung matrip nila na tanong, kanina nga, merong sa isang room doon, editing room sa studio, manakitang yung isang tsinelas. Sabi daw ng pulis, what may tsinelas dito? Sino nakatira dito? Sabi ko, ang babaw naman ng mga tanungan ng pulis. Ganon sila kababaw, partner. Ha? At hindi lang yon, paulit-ulit na sila at hindi na sila nagsawa sa kakahalugad sa lahat ng mga gusali dito. At sasabihin nilang, hindi pa din sila tapos. Paulit-ulit na nga. Kami na nga nagsasawa dito sa kasama sa kanila dahil wala namang resulta yung kanilang ginagawang paghahalughog. Troy. Sa ganila ding yung natanong ko to kanina kay Jade, pero I don't know if you have a different perspective on this, but yung sa studio, syempre andyan mga milyon-milyong halaga ng gamit, yung mga kagamitan, yung mga editing machines, yung mga camera, mga equipments, sa sound, sa lights, at saka yung mga, alam ko may mga malalaking platform dyan. Yung sa ginagawa ba nila ng search, ginagalaw ba nila ito? Minumove ba nila? Anong klaseng search ang ginagawa nila doon? Roy, una mong tanong at pangalawang tanong ay parehas lang ang sagot. Visual search lang ang kanilang ginagawa. Depende lang, no? Kung may makita silang sa tingin nila ay kahina-hinalang bagay. So, pinabubuksan nila, ano bang laman yan? Tapos meron silang dalang flashlight. Pinatutukan nila lang ilaw, no? Ganun lang naman ang ginagawa nila search. Ay, meron pa palang isa silang method. Yung pagtuktok sa dingding, ginagano nila. Baka halo, tapos may trapdoor, ganun. At saka yung salamin, tinitingnan nila, tinutusok nila kung double-sided ba yung salamin. Mga ganong uri ng considering that they are trained to do this, pero ang mga methodology nila ay nakakatawa lang para sa atin na ordinaryong nag-o-observe sa kanilang paghahanap at pag-iimbestiga kuno. Yun, MJ, Pero kanina, yung sa search na ginawa nila or sa mga nasusundan mo, bit-bit na rin ba nila yung tinatawag nila na heartbeat detector? Yung magkaroon ng ocular inspection, una, halos aabot ng isang oras, no, yung kanilang pag-aalughog sa studio. Paglabas namin kanina kasama yung kanilang mga pulis, nandun sa labas, no, yung kanilang life detector. Yun yung machine na ginagamit para sa search and retrieval operations sa mga lugar na tinamaan ng lindol, nung natabunan ng mga debris. So malamang yun yung heartbeat sensor na kanilang gagamitin. Nung pag-alis ko, nakatakda silang pumasok ulit at dadalhin nila yung machine sa loob ng KOJC, ng SMNI Broadcast Studio, pero limitado na lang na mga observers ang pinayagan nila na makapasok sa loob. Ayun, So MJ. yun yung inabutan ko kanina, Troy. MJ, maraming salamat at magandang gabi sa inyo. Ingat kayo dyan. Maraming salamat. Ayan po mga kapartner, si MJ Mondihar. 36 minutes makalipas ang 7 po ng gabi. Huwag po kayong bibitaw mga kapartner kasi babalik po tayo pagkatapos lamang ng ilang mga paalala. Ang pagboto ninyo sa tambalan ng Marcos Duterte, kayo ay bumoboto sa ating pagkakaisa. Sama-sama po tayong papangon muli. Unang hakbang napakaganda, kaya puso namin namangha dahil sa mga pangako niya para sa ating bansa. Sabi niya kanyang ipagpapatuloy mga hakbang ni Tatay Digong, kaya tinulungan namin siya o libre pa. Hindi namin kayo bibiguin. Katagalan nagbago ang kanyang kulay, kulang ngayon siya na'y dilaw. Oh my God, what's going on right now? Sinungaling pala
office from 2022, the president of this country has taken so many foreign trips, a play on his name is Ferdinand Magellan Jr. Let's go over to Avi Gupta. What are the Philippines? That is correct. Ferdinand Marcos Jr. Sa mga politiko manloloko, sobra na pang-aabuso nyo sa mga Pilipino. Tama na pang-gagamit nyo sa mga boto naming Pilipino. Nagsasawa na kami sa inyo, mga politiko. Dahil bigla lang kayong umiiba, ulang ngayon, puti na. Oh my God, President, what is your message to China? sinungaling pala. Oh napudol kami sa'yo. Sobra. Hindi kami titigil. We will use all resources of government. Bakit hindi? He is a fugitive. O nagsisisi kami, bakit ikaw ang binoto mo? Ikaw pala ang gagawin mo sa amin dito. Manaawa sa'yo, tumulong sa'yo, sumuko na sa'yo. Napudol kami sa'yo. My God. Napudol kami sa'yo. Magsisisi kami, bakit ikaw ang binoto mo? Ito pala ang gagawin mo sa amin dito. Manaawa sa'yo, tumulong sa'yo, sumuko na sa'yo. Bagong Pilipinas, mahal ang bigas. We hate drugs. Palapit na tayo sa aking pangarap na mag 20 pesos. Ang nasa pesos na bukas panisod mo. Bagong Pilipinas sa palang mukha. Nabudol kami sa'yo. Itaas ang mga kamay sa mga nabudol. Yung mga pinapangako niya, wala rin nangyari. Lalong naghihirap yung mga tao eh. Kung saan sila nakakarating. Sarap ng buhay nila. Kaya ang Pilipino, wag na nating iboto ang mga sinungaling at mga abusado. Tayo na magkaisa para sa ating bansa. Tayo na. The narrative. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? Diyan po sa patuloy na marahas na paggubkob ng kapulisan diyan sa KOJC compound. Makakasama pa rin po natin si Coach Oli, si Almar po ito, si Troy at makakasama natin ngayong gabi si Carla. Magandang gabi, Carla. Yes, magandang gabi mga kababayan. And of course, Coach Oli, magandang gabi po sa inyo. Hello, magandang gabi sa inyo. Kamusta ka naman? Ay, okay lang po, Coach Oli. Ito no, uunahan ko lang tong tanong, Coach Oli, kasi nga, kanina lang, may nakita kong statement ni Abalos and hingin ko lang po sana what your thoughts about this. Kasi sabi po ng statement niya, Coach Oli, napakaswerte nating lahat, nagkaroon tayo ng pagkakataong maglingkod. Bigay ng Diyos yan. Pero sana, ito po sabi niya, Coach, habang nasa posisyon tayo, gawin natin ang tama. Di ba? Galing po sa kanya yun ha, gawin daw po natin ang tama. Sabi din po niya, gawin natin ang nauukol dahil napakaikli ng panahon at baka hindi na maibalik yun. Tandaan niyo ito, always choose right over wrong. Wow, what a message. Ethics over compromise and always choose truth over popularity because the choices we make will shape our country. Ano po yung masasabi niyo dito, Coach, sa naging statement ni Abalos? Hindi ba siya kinikilabutan dyan sa mga pinagsasabi niya? Exactly. Sino kaya ang pinapatamaan niya itong si Abalos? No? Kasi bumubuelta sa kanya, baka siya ang tamaan talaga niyan. Ako, tingin ko ha,
dapat sinasabihan niya yung sarili niya. Harap ka sa salamin, Abalos, tapos i-recite mo yung statement mo yan. Dahil ikaw nga di ba, sabi mo, aayusin mo. Tapos, under oath ka sa Senate. After a few days, sumugot dito yung mga pulis. Di ba? Inimbestigahan kayo dyan. Dito si Abalos sabi ko sa inyo, una pa lang wala na akong bilib dito. Wala akong kapanipaniwala dito. Dahil una pa lang, naghugas na siya ng kamay. Tapos kinabukasan, iba na naman ang statement niya. Iba na naman ang statement niya. Na parang, ang dating, ang galing-galing niya at siya'y sumusunod at ginagampanan niya ang trabaho niya. Yan ba yung paggagampan ng trabaho? Kasi makikita natin, no, Coach, narinig naman natin kanina yung binasa kong statement, no? Habang nasa posisyon tayo, gawin natin ang tama. Abalos, tanong namin sa iyo, ginagawa mo ba yung tama? Yung mga nangyayari ngayon sa KOJC, sa loob ng religious compound namin, anong say mo dito? Ginagawa mo ba yung tama na ngayon nasa posisyon kayo ng pamahalaan? Wala nga kayong ginagawa Puro kasinungalingan na lang. Alam mo, Coach Oli, no, mga kababayan, lahat ng mga sinasabi ng mga taong to, kinakain nila lahat ng mga sinasabi nila. Sila yun Yung mga pagsisinungaling nila sa KOJC compound. At ngayon, Coach Oli, no, gusto ko lang itanong din ang latest update. Alam ko na pag-usapan nyo na din to. Kasi yung heartbeat na naman ngayon, nasa SMNI Broadcast Studio na naman, Coach Oli. Napakaganda pa naman ng lugar na yan at dyan tayo nagkakandak ng ating mga programa. Yan na naman ata ang kanilang halukayin. Alam mo, komportable. Sabi ko nga sa inyo, basta may komportableng lugar, yan ang gusto nilang i-standbyan. So, alam mo, sa totoo lang, wala na akong masabi. Kung depende sa trip nila, kasi ngayon, may heartbeat na naman doon, obviously, wala silang reasonable belief na nandito si pastor. Kasi palipat-lipat na yan At yan ay lihitimong illegal. Diba? Sabi nga, halimbawa, may building si Ayala. At hinahanap nyo si Ayala. Gigibain nyo ba yung buong building? Huhukayin nyo ba? Lahat ba papasukin nyo isa-isa? Yung lahat ng floors ng building para makita ninyo. Diba? Tapos, doon kayo maninirahan for how many days? Tapos papatirahan nyo ng mga pulis. Alam nyo kung bakit ginawa itong warrant of arrest is to protect yung mga taong kanilang gustong abusuhin. Dahil pwedeng abusuhin ng pulis na gagamitin ang panghaharas sa subject nila. At exactly yan na po ang nangyayari. Kaya may limitations po ang warrant of arrest natin. Na obviously din, hindi sinusunod netong mga pulis, Torre. Pang-aabuso na po ito. At alam yan, balikan ko ulit, i-connect natin yan kay Abalos. Anong ginagawa nyo dyan? Tapos sasabihin nyo, gagampanan nyo yung dapat nyong trabaho. Kahapon lang, kahagaling namin doon. Ilang beses na, sinerch yung area na yun, ang tawag, Bible School ata ang tawag nila doon sa area yun Ilang beses na nila sinerch, binalik at balikan na naman. Wala naman silang nakikita. So balik na lang sila. Ito yung nakakahiya. No? Nakakatawa. Pero siguro, tapatin ko na kayo, ang mga pulis dyan na nakikinig kayo sa labas. Corny na Corny. Nagiging corny na to. Kasi, siguro, isang araw, maximum 2 days, dito kayo, 3 days. Wala pa rin kayo nakikita. Nagiging katawa-tawa na to. Nagiging corny na to si Torre. Nagiging corny na rin kayo mga kapulisan. Parang hindi na, wala na kayo sa katinuan. At tigil-tigilan nyo yung drama ninyo na meron kayo makikita rito. Ang kukorny nyo. Bago tayo mapatuloy mga kapartners, 48 minutes makalipas ang alas 7 ng gabi, tatanggap tayo ng report mula dyan sa KOJC compound, live via phone patch. Nasa linya na si kapartner Brenda Manalo. Kapartner Brenda, magandang gabi. Yes, magandang gabi kapartner. Andito tayo ngayon sa KOJC compound, particularly sa may Emerald Gate, kung saan kapartner bago lang ito before mag alas 7 ay meron nang nangyari dito.
sa Emerald Gate kung saan may mga komosyon sa pagitan ng itong kapulisan at ng KOJC workers. Ang dahilan ng komosyon dito is yung nag-i-inspect kasi itong ating security guard sa mga pumapasok na mga gamit ng mga pulis at ng mga KOJC missionary. Pero ang nangyari kasi, meron even before that, meron kasi kaming napansin na isang box na kung saan merong tape, packaging tape na kung saan ay isang hindi maayos yung pagkakalagay. Kumbaga, ginanon lang siya, binalot siya at hindi yun yung original seal. And then, nakalampas siya. So, nagkaroon na kami ng hinala that there is something inside the box. Tapos, after a few minutes, eto na, sunod-sunod na pumasok ang mga policeman na naka-fatigue, mga SAP troopers, kung saan ang dami-dami nilang pumasok at ang bawat isa sa kanila ay may bitbit na box. Doon sa loob ng box, siyempre kailangan namin i-inspect, kailangan i-inspect ang security natin. Mineral water ang box. At may mineral water talagang nasa loob. Pero nung isa-isang tinanggal ng ating security ang mga tubig up to the bottom, doon pala nakakonceal, nakatago yung dalawang plastic bag ng semento na kung saan ay itinago sa ilalim ng mga bote ng mineral water. And just imagine, ilang boxes yung pumasok doon sa KOJC compound, dito sa KOJC compound. At dumiretso ito sa basement. Nagkaroon ng commotion, Almar, nagkaroon ng commotion dito kasi nagre-resist sila sa inspection, which is kung wala na may tinatago, bakit sila magre-resist? Tapos meron pa nagkaroon ng habulan kasi bakit yung isang police personnel, takbo siya ng takbo. He refused to show kung ano yung laman ng box na dala niya. And ang nakita ko lang sa ibabaw is yung meron siyang bread, merong pagkain. Tapos yung sa pagpipilitan ng mga worker, itinakbo niya doon siya lumusot sa may second canopy ng cathedral kasi nga hindi namin palagpasin dito sa Emerald Gate hanggang hindi niya pinapa-inspect ang dala-dala niyang box. So yun, partner Almar, kumbaga, disruptive kaayo. Parang lokohan na ba na kung saan pinapasok nila yung mga kontrabando dito? Na semento pa talaga ang kanilang pinapasok doon sa basement. Tapos, partner Almar, to refresh our memory, kagabi, ay meron kami rin ang nakakita noong bag naman na mga more or less 20 na bags ng mga bato ng graba. It was documented na kung saan nakapasok sa itim na bag at ikinarga din ng the same mga police personnel na nakapatig. So, ano ang kanilang planong gawin dito? Ang document, ang legal basis lang na nandito sila ay ang warrant of arrest na document. So, parang nagkakaroon ng construction sa loob ng KOJC compound, particularly sa JMC basement. Itong JMC basement, merong mga nag-leak. Nakita natin, nag-circulate sa social media na merong butas or bangag, kung sa Bisaya, ang itong basement na kung saan ay napakalalim na. Video and photo nag-circulate sa social media. And then ngayon naman, sa aming pag-intercept dito sa Emerald Gate, merong mga semento at bato. So, hindi naman ma-construct ang isang kung ano man plano nilang gawin doon sa basement. So, bato at saka semento, i-combine mo plus the water. Alam natin na meron talaga si pinaplano doon sa ilalim ng ating JMC building, Partner Almar. So, singit lang ako ka-Partner Brenda, no? So, this is a case of a misdeclared goods. Pinagbumukha nila ang laman ng... Brenda, singit lang Yes, ako, no? go So, malinaw dito is that this is a case of a misdeclared goods. Pinagbumukha nila na yung laman ng kahon ay tubig. Which is, kung titig naman is,
semento naman. Yung parang ginagawa lang sa customs na pinupuslit ng mga ng mga goods, ng mga bawang, ng kung ano-ano, 'di ba? Na napaka-illegal. Galawang kriminal ba? Kasi bakit? Pwede naman sila truthfully, wala man sila kaya na mga motibong masasama. So why not declare it? Kaya na sinasabi ng kanilang general na transparent yung kanilang operation. So, bakit they have to conceal the bags of cement inside the boxes of mineral water? Diba parang nagdadrama kayo na kunyari tubig ang pinapasok nyo tapos may mga semento ko na discovery? Ano yun? Lokohan na ba? Kaya nga itong ating ministro dito ay nagsalita sa pamagitan ng itong microphone natin at speaker, narinig na lahat ng mga pulis. Kasi ang dami dito na naka-assign sa CDM, Civil Disturbance Management, kung saan nakalinya sila from the MRK. Daan sila almost 1,000 itong nakabarricade dito at nakikita nila ang nangyayari, nagkaroon ng commotion dito dahil nga yun nga pinuslik nila. So pinangaralan ng ating ministro itong mga pulis. Paano ba talaga ang sa panagay nila ang standard ng katotohanan, ng legalidad at ng tama na pagsunod sa isang order? Ano ba talaga ang kanilang pinaglilingkuran, ang kanilang yung mga amo na o ang taong bayan? Kasi pag-aanap naman natin ang mga law enforcers, serve and protect. Serve and protect who? Yung mga civilian, mga ordinaryong civilian, hindi interest ng mga nakakataas sa opisyal na hindi naman legal na yung pinag-utos sa kanila. Brenda, kanina rin you have mentioned na yun nga, ang pagpasok nila, they refused na dumaan ng security. Can you put this into words, into action? Paano ba sila nag-refuse ng security? Anong ginawa nila? Bigla ba silang tumakbo? Or winaksi ba nila yung mga guards natin doon? Pinaghihila ba nila? Yung unang pumasok, even before yung group ng mga police personnel, hindi siya nagpa-check. Kami, inaano namin na parang salisigang lang, check gano'n. yung box. Oo, dumiretso siya. Dire-diretso lang siya, tumakbo siya papunta ng basement. Okay. After a few minutes, eto na, grupo na ng police personnel ng SAF, yung nakapatig. Pagkatapos yung isa, yung unang dumating, yun yung in-intercept ng ating security. So, isa-isa niyang tinanggal ang bottle ng mga mineral water. So, ilan na ang nagbubuklat niya or naiilabas na ng mineral water, wala pang nakikita. So, tinignan ko muna yung iba mga police personnel kasi may madala rin silang box. Hindi na na-inspect yung kasi sila, marami silang pumasok. So, hinaharap yung iba nakalusot na, tapos yung isa pa, yung isang lalaki, kung makikita nyo sa video, kung naipasa na dyan yung footage, sinakbo talaga namin, kasama yung mga worker na iba, na kung saan pinapakaisapan namin yung lalaki na yun, na ipakita po ninyo kung wala naman kayong itinatago. So yun, he refused to show the box and its content hanggang nagkahabulan, hanggang doon na lang siya lumusot sa may likod ng cathedral to avoid inspection. Ganun ang nangyari kanina. Plus yung iba pang mga dahil madami sila, ang iba hindi na namin na harangan, nakalusot din sila all the way to the basement. Pero what's lang is na document natin lahat yung mga pangyayari doon sa Emerald Cave. Coach Oli? Matanong ko lang, partner, ngayon lang ba nangyari yan? Kasi may narinig ako ngayon na sigawan eh. So, posible yan yung nadinig ko sigawan ngayon, pupuslit. Ngayon lang ba yan? Yes, oo, kasi bali nagkaroon nga kami dito ng encounter dun sa mga police. Kasi nga pinipilit nilang ipasok. Pero in addition to that, after ditong commotion na to, ilang minuto naman ang nakalipas, dumating itong si Atty. Topacio. Siguro yun yung nadinig mo, kapartner, na
medyo nagsigawan kasi natuwa kami kasi kilalaman natin si Atty. Topacio, legal counsel yan ng ating mahal na pastor. So nagkaroon siya ng, nagbigay siya ng short na mensahe at nag-encourage sa mga Kingdom Missionary workers and members at pagkatapos ay pumasok na sa loob. Nagbigay siya ng, ng moral boost sa mga worker na nagbabantay dito 24/7. So siguro yun yung narinig natin na ingay dito sa may Emerald Gate. Ito ay right after noong nagkaroon ng commotion nga between the missionary workers at saka yung mga staff police personnel. Ano mo, partners, mga partners, galawang kawatan talaga to. Tama yung term niya kanina. Ito'y gawain ng galawang kriminal ito. Tatandaan nyo po, mga pulis kayo. Una sa lahat, dapat transparent lahat ng galawan nyo. Hindi porket meron kayong warrant of arrest, ay ito ay lisensya na magpasok kayo ng kung ano-ano dito. At may karapatan ang taga-KOJC na i-inspect ang mga gamit nyo. Kami nga ay ini-inspect May pumasok kanila na mga boxes na galing sa mga libro para dyan sa JFC. Di ba? Pinakita ng maayos ng taga-KOJC. Tapos kayo na nagpapatupad ng batas na kayong mga pulis, kayo naman ayaw niyong sumunod sa batas. Akala ko ba, sabi ng inyong bossing, ang batas ay batas. Yang bang gawain na yan ay gawain ng pulis o gawain ng NPA? Nagtatanong lang po tayo. Yang bang gawain yan ay gawain ng pulis o gawain ng kriminal? Tatanong lang po tayo Kasi dapat napaka-importante sa inyo. Alam nyo, transparent kayo. Kung wala kayong itinatago, tingnan nyo naman. Nilagyan nyo ng tubig, ng mineral, ng bottled water sa ilalim simento. Obviously, ayaw nyo ipacheck. Obviously, meron kayong plano dyan. At yan na po yung plano nyo. Dahil dito na ang Senado, i-inspectioning kayo at wala kayong magagawa. Abalos, yung statement mo ba at yung galawan ng mga pulis dyan ay connected? Tore, anong klase kang leader na yung mga tao mo, anong klase kang general na yung mga tao mo ay nagpupuslit dito? Ayaw ipacheck yung mga kanilang gamit. Ano, excuse mo na naman na may warrant? Di ba? Obstruction of justice na naman. Wala pong connection sa hinahanap ninyong tao na kayo ay maghuhukay dyan at meron kayong tatabunan at saan nyo gagamitin ng semento. Wala na pong connection yan. Kahit po tanungin ninyo ang isang grade 5, alam nila ang paghuli ng isang tao ay walang koneksyon sa sementong pinapasok ninyo. Di ba? Yung gawain nyo talaga, sablay Ito si Torre, hindi ko maintindihan anong klaseng leader. Kahit ako pulis, ay malolomoral ako talaga. Kasi alam ko naman ang illegal Alam ko naman ang mali sa tama, ang tagal. Halimbawa, pulis ka, ang tagal mo nag-aaral. Pinag-aralan nyo yan, nag-training kayo. Tapos, ganyan lang ang iuutos ni Torre. That is an insult. Malolomoral talaga ako. Diba? Yes, Coach Olin, and kapartner Brenda, makikita natin ngayon doon sa video na may mga pulis na hindi sila nakapasok. Kaya parang nag-uusap sila, thinking na paano kaya natin tumapuslit? Paano kaya natin tumapasok? Tore, ito na lang paalala namin sa hindi po kami pinanganak kahapon lang. Yung mga pinagagawa mo na injustice, yung mga pinagagawa mo dyan sa mga kapulisan na yan, tingnan mo, unang-una, mga kababayan, kapartner Brenda, Coach Oli, nilalagyan pa nila yan ng mga tubig, kunwari yan, meron yan. First, second na papasok, meron pa yan. Yan, pang-4, pang-5 na yan, hanggang tuloy-tuloy na yan. Tingnan nyo ang ginagawa nyo. Wala ka na talaga sa... Yes, ka-partner, Brenda? Oo, partner Carla, ang nangyari kasi din, same pattern talaga ng kanilang criminal technique, kung masasabi natin, ako na lang ng term na yon. Kasi galawan ng criminal bakit? Noong kagabi, alam mo ang ginawa nila, inilagay nila sa cooler, yung bato. Sa cooler na dapat sana mga frozen food ang nakalagay, di ba? Kasi cooler. Pero ang sinagay nila mga bato, mga graba. Tapos nung na-intercept namin, ayaw nila ipacheck, ibinalik nila sa labas
umalis yung sinasakyang van noong mga bato, pagbalik nila, bag na ang ipinasok nila at napakarami na nila. Magsabay-sabay sila tapos itatiming nila sa oras ng pananalangin natin. Tapos yung mga bag, kinarga nila, takbo sila. Ang laman pala ng mga bag na itim is mga bato. So dati, cooler ang kanyang pinaglagyan, hindi nakalusot. Ngayon naman, nila sa bag. Ngayon naman, karton ng mineral water, ipinailalim ang mga plastic bag ng semento. So ano to? Kapartner Brenda, Pinagmumukha Tore ang mga pulis. yes, pahabol ko lang, no, last question from me, no. Makikita kasi natin sa video, may mga pulis dyan. Ang dami-daming pulis dyan sa Emerald Gate. Ano po yung ginagawa nila ngayon? At this moment of time, nakatayo lang, nakaupo? Anong ginagawa nila ngayon, Kapartner Brenda? Nakatayo, ang iba nakaupo. Nakabarikada sila. Sikip na yung Emerald Gate sa dami po nila. Magkabilang portion po ng gate, meron pong nakahilera po na pulis. Tapos paglakad mo pa, meron pa nakabarikada na nasa temp na kung saan nakatambay din sila doon. Nakalinya sila, ang dami nila mga blue uniform police personnel. So nakatingin lang sila. Just imagine, kailan matatapos tong madness ng isang general na wala na sa hulog. Kumbaga, Kapartner Brenda, murag kung sa Bisaya pa, nagahuot-huot lang na sila diha. Huot na kaayo sa ato ang compound. Just imagine that, napakarami. Pinagsisiksik nila ang mga pulis dito, whereas mas magiging kapaki-pakinabang sana sila kung ibalik sa kanilang place of assignment para to maintain peace and order sa kanilang mga regions. Pero look what their president is doing at saka yung kanilang mga general. Dito nila isinigpit sa KOJC compound, the safest and most peaceful place on earth. Pero nilagay nila dito. Kunwari, meron silang hinahanap. Pero just imagine, 12 days after, wala pa silang nakikita. Tapos nag-construct na sila, nagbubutas na sila ng semento sa mga dito, building dito. Tama pa ba? Matino pa ba ang nagpaplano nito? Yes, ito lang, no, last na lang, no, paalala din, no. These are not even misdeclared goods but undeclared, mga kapartner, dahil hindi nga nila din-declare totally. Ipinuslit, criminal masyado ang style. Hustler talaga pagdating sa paggawa ng kabalustugan. Again, mga kapartners, mga kababayan, wala po kayong karapatang babuyin ang lugar namin. Pinasok niyo po sa cathedral na hindi nga namin o hindi nga namin yan pinaaalibukan kung wala mi nag-aabog-abog diha kung sa Bisaya pa. Tapos nagpasok pa kayo ng semento. Naku, Tore, magdahan-dahan ka naman. Wala ka ng respeto. Hindi ko alam kung at talagang parusa kay Tore ng langit Ayun nga sinabi mo, Partner Carla, no? Kahit na mga sapatos namin at saka yung paa namin, hindi namin itinutungtong doon sa sacred place namin na full fit. Lalo na doon sa holding room ni Pastor. Pero anong ginawa nila? Tinutulugan nila, iniistambayan nila, mga walang ligo. Ginawa nila ginawa nilang command center. Yung iba dyan, mga walang ligo, kaya hindi nga kami pumapasok dyan ng madumi ang sapatos. Yes, Kapartner Alma. Kapartner Brenda, isang tanong lang sa akin bago kay Coach Oli ulit. Alam ko na ikaw din yung nag-report kaninang madaling araw, nung nakalusot yung graba at saka yung mga buhangin. Gaano na ba kadami yung naipuslit nila dyan sa loob ng KOJC compound? Sapat na ba para makabuo sila ng bunker? Hindi pa siya kung halimbawa ang natin is bunker na yung pagkakasyahan ng tao. Just imagine, naghahanap sila ng bunker pero yung pala sila magko-construct ng bunker, nakakatawa sila. So yun, hindi pa siya enough kasi nahihirapan sila kasi ipasok Nahihirapan sila kasi lagi nating nai-intercept. Ngayon, kung yung naipasok na nila, makagawa siguro sila ng isang, hindi naman ako masyadong kabisado sa mga ganyang construction, siguro isang simpleng
isang simpleng kumbaga anong tawag doon? Parang waiting shed, mga ganon. Isang maliit na waiting shed ang nila doon sa amount ng semento at saka ng bato na kanilang naipuslit sa loob. And hindi natin ma-discount ang possibility we cannot na mayroon pang susunod na pagpupuslit. Kasi ito ang naihalata ko talaga, Padre Almar, Carla, and Coach Oli. Itong mga sasakyan na pumaparada sa harap natin, nasisense natin na metro talaga itong mga may mga karga-karga sila ng mga hindi talaga rapat-dapat ipasok Once makita ko yung mga sasakyan dyan sa labas, meron talaga yung dinadalang mga and then pagka yan, ang ginagamit nilang mga police ay yung mga nakapating uniform, mga special action force. Tapos, meron pa silang sinabi kanina, nag-stress pa sila, nagbanta pa itong taga-SAF na pang-arestuhin daw. Kasi imagine ang kayabangan ng mga SAF na ito. Porque sila kasi yung may mga hawak na mga armas dito Kaya itong ating ministro talaga in-announce sa microphone at sa speaker, narinig na lahat ng mga police at ng mga missionary workers na hindi tayo natatakot sa mga baril nila, mga long firearms yung hawak ng staff. Tapos nagbanta pa sila na arestuhin. Ano ang basis ng kanilang pag-aresto dahil na-intercept natin ang kanilang mga pinupuslit? Ganun ba yun? Yes, Coach Oli. Ito, isipin mo, SAF kayo. SAF. Isipin mo, ginawa lang kayong kargador ng illegal na pagpasok ng isang bagay. Para sa akin, illegal yan Dahil hindi kayo transparent. Hindi kayo basta magpapasok ng isang bagay sa isang lugar na private property. So, illegal yan. Isipin mo, taga-karga kayo ng illegal. Anong pinagkaiba nyo sa mga runner ng droga? Di ba? SAF kayo, di ba? Iyan ang inyong gawain. Pero kanina pa lang duda na natin na magpapasok sila talaga rito Kasi nga, binuksan yung kabilang side ng gate. At hindi lang napigilan. Actually, nabuksan nila. Napigilan lang yan Dahil may hinarang sila doon, bukas na pero may harang. Hindi ngayon nila may pasok. So, ine-expect natin talagang may kababalaghang gagawin to sila diwata. Yung diwata ng lugar na yan. Ayan, bukas na yan, Pero may harang kasi dyan crack Tapos may mga hinarangan na yan. Kasi dapat naman talaga lahat ng papasok dito. Dahil ito'y kanilang lugar Ito'y kanilang tahanan. Huwag po natin kakalimutan tahanan po ito. Bukod sa ito'y kanilang simbahan, dito rin sila nakatira. So may karapatan silang i-inspect lahat. Di ba? Samantalang kayong mga pulis, kami nga ini-inspect nyo pag pumapasok Libro nga ini-inspect nyo, di ba? Alam mo, palala ng palala itong lugar na to. But ako, sana excited na ako maging Friday At lalala pa rin. Again, lalala yan. Kasi maghuhugas kamay itong mga pulis na ito. Lalabas silang masama sa mga senador at itatago nila yan alam mo ano lang meron itong mga pulis? Pangbubuli. So gagawin nila mangbuli na yung mga illegal na gawain nila ay mapagtakpan nila para hindi lumabas sa Senado. So anong magiging hakbang niyan? From now until Friday, bago magsimula, bubulihin tayo at bubulihin ng mga yan para magawa nila yung mga illegal. Ako, tatanong ko lang sa mga kapulisan kasi nakikinig naman sila dyan. Tanong ko lang sa inyo, isipin nyo, kayo na lang mag-isip, yung sinasandalan ninyo, hanggang kailan kaya? Yung kung bakit malakas ang loob nyo ngayon, hanggang kailan yung sinasandalan ninyo? Tatandaan nyo po, magiging pulis pa kayo for 10 years, 20 years, 30 years probably. Etong mga sinasandalan ninyo, baka wala na yan next administration. And we really don't know. Ako'y nagtatanong lang. Sa tingin nyo, hanggang kailan tong administrasyon na to? Diba kayo makakasagot? Sigurado ako may intel kayo. Diba? Madadamay kayo sa mga kalukuhang ganyan, lalo't ikaw ang nagkakarga ng mga illegal na ipinapasok. Nakukuha na ng mukha nyo dyan. Masasama at masasama kayo. So
So isip-isipin nyo rin yung inyong career. Diba? May pamilya kayo eh. Dapat siguro ngayon manindigan na kayo. Yes, Tama ka Kapatid. dyan, Coach Oli, ano? Talagang nakakawala siya ng dignidad, nakabababa ng moralidad siguro para sa buong hanay ng kapulisan. Kasi yung mga bagong, sa pagkakalam ko, yung mga bagong pasok ng mga pulis, lahat sila pinapadala dyan at nakikita nila dahil sa kagagawa ni Diwata Torre at saka ng kanyang mga tagapagsinungaling na walang katuturan. Lahat ay mga illegal, lahat ay hindi naaayon sa batas. Ano na lang kaya magiging future ng PNP kung yan ay magpapatuloy? Pero I think hindi naman talaga yan magtatagal kasi yung kasamaan hindi yan nagtatagumpay sa kabutihan. It's high time, ako sa tingin ko, partners. Yes, Kapartner Brenda. Sige, partner. Kumbaga ito na yung panahon na kung saan na-expose na sila. Ito happened lang na ang KOJC ang ginamit na grupo ng Diyos na makapangyarihan para expose itong mga criminal activity nila ng mga pulis. Ganito ang kanilang mga galawan, ang mga gawa nila illegal, hindi na ayon sa batas. Pero they should be the one implementing the law. Pero ipinakita talaga ang witness, ang buong sanlibutan kasi nandito na tayo sa social media age na kung saan makikita ang lahat ng kanilang mga ginagawa at ang mga tao na mag-judge kung sino ba talaga ang may immoral, illegal at maling ginagawa sa mga nangyayaring ito sa pagbubog sa KOJC. Dahil dyan, Kapartner Brenda, Kapartner Coach Oli, Almar, Carla, napapatanong tayo sa sarili din natin kung ganyan lang ba talaga ang ginagawa ng PNP na kasinungalingan? Kasi on the previous, kung matatandaan ninyo, kahit sa mga nagdaang mga buwan, mga nagdaang taon, napapansin natin, lalo na nung nawala niya si Pangulong Duterte sa pwesto, ay lumalala or palala ng palala ang record ng pulis at bumababa na yung tinatawag na trust rating ng taong bayan sa kanila. After this, sana ma-redeem pa nila ang kanilang sarili. Ma-redeem pa nila ng anumang amount ng tiwala ng taong bayan sa kanila. Sana mabawi pa nila. Yes, Coach Oli? Ayan, tama nga kasi ako naniniwala na darating ang panahon dito sa Pilipinas, kukulangin tayo sa pulis. Dahil sa nangyayari ngayon, kukulangin tayo. Kasi meron ako mga nakakausap na yung dating gusto magpulis, ngayon ayaw na. Pumapangit na po ang imahe ng pulis. Paalala lang po, hindi po lahat ng pulis. Posible yung mga pulis dito. Wala silang magawa at hindi nila kayang manindigan. Pero hindi naman lahat ng pulis kasi may mga kaibigan naman tayong mga pulis na maayos at mayroong mga paninindigan. Naninindigan sa tama yon, hindi lang yung basta susunod sa utos. Pero yan ang magiging impact niyan. Magiging kukulangin tayong pulis kasi sumasama talaga ang imahe ng pulis sa nangyayari ngayon. Sa katunayan, ito pati yung sa mga mag-aabogasya, ako naniniwala na sa nangyayari ngayon, magkakaroon tayo ng maraming landmark cases na makukuha sa nangyayari ngayon sa KOJC. Kasi pag-uusapan to at I'm sure maraming madidemanda after nito. Pagpalit, and definitely, this is for sure 99.99% uupo si BP Sara. At matatapos yung mga pinagsasandalan nitong mga pulis. So, ang tanong na lang, kailan uupo si BP Sara? At pag upo niyan, saka ngayon, lahat ng mga kaso, uusad na yan, kaso ng gagawin ng KOJC. And definitely, yan na. Magkakaroon na maraming jurisprudence dyan kasi kailangan na po talaga may maging batas. Kahapon nga, tinatanong ko, paano kung may topak ang general? Paano kung may topak yung nag-uutos sa general? So, ibig sabihin, wala nang choice ang mga pulis kung hindi sumunod ng sumunod, kahit illegal. Kasi definitely yung nangyayari dito sa KOJC, illegal. Illegal naman na yan, alam nila
Pero wala silang magawa. Again, may butas yung batas natin. And again, yan, papasok na po yung mga kaso ngayon na magkakaroon tayo na ngayon ng basis na nagsaganoon, protection para sa'yo, para sa akin, para sa buong Pilipinas na hindi dapat naaabuso ang warrant of arrest. Isa na dito na yung kanilang pag-i-stay, dapat may oras na yan. I believe madidesisyon na ng korte yan sa isang demanda posible ng KOJC na gawing may kakaroon ng jurisprudence dyan na siguro 8 hours lang, andyan ka, hindi mo nakita, alis ka na, report ka na. Ano bang nangyari dyan sa warrant nyo? Hindi ka pwedeng magbabad. Sa mga ganong, I really don't know, no? Pero dapat maayos tong batas na to. Kasi ito ay, kung ito nagawa sa KOJC at kay Pastor Kibuloy, paano na sa ating mga ordinaryo? Diba? Maaabuso tayo. Yes, alam mo, Coach, So, no? Yes, go ahead po. Go ahead. Sige po. Ito, masingit ko lang. Sorry, Coach, no? Alam niyo po, mga kababayan, no, nakakalungkot at nakakagalit talaga yung walang tigil nilang pagbabalahura sa ating lugar. Baliktarin kaya natin ang sitwasyon at babuhin namin ang mga bahay nila. Di ba, Coach? Tanggalan ng privacy ang mga mahal nila sa buhay, sa sarili nilang pamamahay. Kasi ito din yung naging example din ni Councilor Tech kahapon dun sa interview namin. Tapos pag pinaalis kami ng mga anak nila, aawayin namin, sisigawan at ibabalibag. Ano kayang magiging pakiramdam ng mga taong to? Tapos pag ayaw tumigil sa kakaiyak ng mga anak nila, kasi ayaw pa naming lumaya sa bahay nila, gamitan namin ng pepper spray at tear gas. Yung mga ginagawa ng PNP. Sige daw, ano kayang mararamdaman nila, Coach, no? Baka bigla rin silang sumigaw ng hustisya, Coach Oli. Partner Carla, no? Yung sinabi mo, baliktarin kaya natin Yes po. ang sitwasyon. Diba? Ako, naniniwala ako, babaliktad ang sitwasyon. Dahil ang sabi ng Biblia, whatever you sow, you will reap. Anong tinanim mo, yan ang aanihin mo. Diba? Hindi man natin makamtan ang hustisya dito sa mundo, mas matindi ang hustisya sa kabilang buhay. Naniniwala ako dyan, and the words of God ay mananatili. Lahat po masisira, pero ang salita ng Diyos hindi masisira. Whatever you sow, you will reap. Kung anong tinanim mo, posibleng mangyari sa pamilya nila. Diba? Posibleng mangyari sa mahal sa buhay nila, magkaroon ng injustice. O posible sa inyo, maiwan kayo ng asawa nyo. That's injustice. Sa kabila ng inyong paglilingkod, iniwan ka ng asawa. That's injustice. Ako, naniniwala ako, ang Diyos patas. Pag yan talagang gumalaw, kung sino yung nang-api, maaapi. Sino yung nang-abuso, maaabuso. Ganun lang naman ang mundo, simple. Kung ikaw ay tumulong, matutulungan ka balang araw. Kaya itong mga ginagawa nila, alam mo, nakakaawa din sila. Dahil alam ko, babalik at babalik ito sa mga pulis. Itong mga pinagagawa nila. May hustisya po ang Diyos. Pag ikaw ay nasa bingit na ng kamatayan, naniniwala ka man sa Diyos o hindi, maniniwala ka pa. Sigurado yan. At ando doon ang hustisya. No? So, panahon lang yan. Gaya na sabi ko, who knows, di ba? Yung sinasandalan nila, wala na. Mawawala next year, next month, o after 10 years, we don't know. No? Pero, babalik at babalik. Antay lang. Antayin nyo lang. Sabi nga ni, sabi ni BP Sara, yung giba, ano yun? Gaba dili magsaba. Ang gaba dili magsaba. Gala. Sabi ng Diyos, whatever you sow, you will reap. Ang sabi ni Sarah, ang gaba dili magsaba. Di ba? Parang ganun lang yan, panapanahon lang yan. Wait lang kayo. At ito hindi ko tinitreten yung pulis, hindi natin gagalawin, wala po kaming armas. Camera lang ang hawak namin. Hindi tayo gaganti. Kasi nga, sabi ng Diyos, vengeance is mine. Mas masakit yun. Pag ang Diyos ang gumante, dahil ang Diyos ayaw ng injustice. Di ba? Makakamtan at makakamtan natin yan.
Correct ka dyan. Panalangin lang. Oo. Correct ka dyan, Coach Oli, no, na yung Diyos or sa Diyos meron talagang hustisya. Alam naman talaga natin na mabuti ang Panginoon at meron siyang napakalaking pag-ibig para sa sangkatauhan. Pero let us not forget about His severity. Sa mga nagdaang panahon, nakasaad sa Biblia, na tulad nung panahon panahon ni Moses, oo, 'di ba? Yung kanyang kabutihan, bagamat ang kanyang kabutihan ay para sa sangkatauhan, pero meron pa ring mga dumating na mga plagues. Yung mga plagues, kung maituturing, ito ay mga bagay-bagay na hindi kontrolado ng tao. Kaya't kami dito sa KOJC, hindi naman sa umaasa kami or umaasa kami ng tulong mula sa korte, umaasa ng tulong mula sa Senado, ganyan, but what we are really praying for is a miracle. Miracle that transcends human comprehension. Kasi yun, tulad ng mga nakaraang pangyayari na nakasaad sa Biblia, yun ay mga bagay-bagay na hindi pwede angkinin ng tao. At yun nga sa lahat ay yun ay aming paniniwala dahil ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Yes, and Tama ka dyan. yes, go, Oo, Coach. tama ka dyan. At ako'y naniniwala ako dyan. And sa aking experience, God is seldom early, but never late. Tingnan natin yung binanggit mo kila Moses, di ba? Nakapadala ng plagues. Tumigas ang ulo ng Pharaoh. Naapektuhan ng buong Ehipto. Naapektuhan ng buong Egypt. Nakinig na lang sila nung namatay na yung mga anak nila. Yung po yung Passover, naalala nyo? Namatay yung lahat ng panganay nilang anak. At yung mga anak na panganay ng Israelites, hindi nagalaw. Kasi sa katigasan ng ulo. Kasi mapagmahal po ang Diyos eh. Mahal tayo yan, inaantay tayo niya magbago. No? Pero siyempre, habang hindi ka sumusunod, mas lalong tumitigas ang ulo mo eh. Parang kalyo. Di ba? Habang may ginagawa, nagbubuhat ka, kunwari, nag-gym ka. Habang ginagawa mo yung pag-gym, kumakapal at kumakapal yung kalyo mo. Ganyan din sa katigasan ng ulo. Sa kasalanan. Pag hindi ka sumunod, yung tolerance mo sa kasalanan, tamataas. Pataas ng pataas hanggat sa nagkalyo. You are beyond repair. Parang addict. Titikim ka lang, mamaya isa lang, dalawa, tatlo, apat. Then, mapapansin mo, you are beyond repair. No? Kasi nagbabago ka ng Diyos, ayaw mo magbago. And then, ayan na, darating ang hustisya sa'yo. Patas po ang Diyos. Mahal niya tayong lahat. And yet, God is a God of love. Kaya, God is a God of justice din. Kasi, hindi po pwedeng nagmamahal lang. Ako sa aking experience, ang tunay na pagmamahal ay may hustisya yan. Mahal niya lahat ng tao. Pero hindi niya hahayaan na yung isang tao ay aapihin ng isang tao. So kung mahal mo yan, lahat, may hustisya yan. Kaya antay lang tayo. Kaya nga sasabi natin sa kapulisan natin, medyo mag-ingat-ingat tayo sa ating mga gagawin. Di ba? Dahil may hustisya po sa Diyos. Ngayon, hindi namin kayo kaya dahil may baril kayo. Di ba? Pero tatandaan natin, malay nyo. Di ba? Bigla kayong magka-cancer. Well, ayoko yung mangyari. Pero hindi natin hawak yun eh. Nasa Diyos na yung desisyon nun. Mag-iingat po tayo, wag nating binibiro ang Diyos. Yes, no, Coach Oli, ka-partner Almar, na remember ko din yun sa isa sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na pinadala po yung mga pulis dyan sa KOJC compound, 3,000 to 5,000 na mga pulis para takutin tayo. But as a KOJC missionary, sabi po niya, we are there to let them understand. At alam po naman natin, ikaw Tori, Marbil, Abalos, Bongbong Marcos, wala po kang ibang sandata dito. Kundi manalangin po. Alam niyo naman yun. Naka-witness na kayo. Halos ma-memorize na nga yung mga prayers namin dyan eh. Na every 3 hours nagdadasal po kami. Kaya prayer is the most powerful weapon po. Yun po yung iniwan po ni Pastor sa amin. That no matter what happens, that no matter how big the challenges is, kasi as a human being sa ginawa nila, hindi po kami sanay sa mga KOJC missionary dyan sa KOJC compound na may ganyang kaguluhan.
tear gas, na mamalo kayo. Hindi. Kasi dyan po, that place is full of love, the fruits of the Spirit, the love, the joy, the peace. Andyan po lahat at lumaki po kaming ganyan kasama po ang aming pinakamamahal na pastor. Then suddenly, in just one snap, yan po yung nangyari sa amin, yung natulog kami, pagising namin, ganun na. Masakit para sa amin yung ginagawa nyo po sa mga KOJC missionary po namin. Nag-alay po kami ng buhay para maglingkod sa makapangyarihang Ama. Kaya nga, alam mo, Coach Oli, no, pagdadasal na lang talaga. Kasi magiging speechless ka sa mga paggagawa nila, yung mga pagbabalahura nila, pagsikit. Dun ako in my own lang, Coach Oli, sa KOJC mission, napakasakit talaga tingnan yung ginagawa nilang pagbabalahura ng mga dyan sa KOJC compound. Kasi we've been there yearly. Pinapauwi po kami dyan ni Pastor. Muuwi po kami dyan kasi sa amin yan eh. It's time to relax, mag-energize, magdasal. And ang nakikita namin nung panahon po, Coach Oli, na tinirgas po yung mga kasamahan namin dyan, hindi ko talaga ma-explain. All I have to do, sabi ni Pastor, kung sa Bisaya pa, ihangad na lang tanan sa langit. And idasal mo na lang and say, Father, forgive them for they don't know what they are doing. Kaya yung galit namin ngayon, we are praying that time will heal everything. Kasi hindi basta-basta po yung ginagawa ni Torre, ni Marbil sa amin, sa mga KOJC missionary. And we keep on praying. At sa lahat ng mga pulis dyan, na nakikinig po kayo, hindi ko alam kung anong ginagawa nyo po ngayon, may iba nagsusearch, may iba nga nakaupo, hindi ko po alam anong ginagawa nyo po ngayon. Please, lisanin nyo na po yung lugar namin. Amin po yan. Sa amin po yan. Pinagkaloob po yan na makapangyarihang Ama sa amin. Yun po, Coach Oli. Kaya alam mo, nauunawaan kita kasi kung ako nga nasasaktan sa nangyayari ngayon dito, lalo na kayong taga rito, kasi tahanan ninyo eh. So talagang I understand, masakit, no? Sa totoo lang iniisip ko na lang may Diyos eh. Pero kung walang Diyos at ako hindi naniniwala sa Diyos, pag tinignan mo tong lugar na ito, parang sasabihin mo, wala nang pag-asa gobyerno natin. Iyan talaga. Yan ang pumapasok sa isip ko, grabe. Ang lalim ng problema natin sa kapulisan, ang lalim ng problema natin sa gobyerno, ang lalim ng problema natin sa politika, ang lalim ng problema natin sa corruption, ang lalim ng problema natin sa droga, tapos lahat ng focus nila nasa KOJC. Nakakawalang pag-asa eh. Iniisip ko na lang, may Diyos eh. May Diyos. At magbabago rin ng sitwasyon, antay lang tayo. No? Baka naman mahimasmasan itong mga to. Gaya ng sabi mo, partner Carla, sila nga eh. Dito sa bandang kanan, dito yung mga workers, nananalangin sila, nakikinig sila ng preaching. Sa kaliwa, nandiyan sila nakabantay. No? Nangyari na rin naman yan sa Bible na kung saan ay nakulong si Saul, di ba? At nanalangin siya, yung mga jail guards po ay nabago ang buhay kasi nakita nila yung galaw nitong taong ito. Di ba? Kahit sa gitna ng pangyayaring yon, patuloy ang dasal, patuloy ang pag-awit sa Diyos. Kaya nakita ng mga jail guards yun eh. Di ba? And I believe there's something good na will happen to this. Kasi more than half ng Bible ay naisulat, ng New Testament na isulat sa loob ng kulungan. No? So, merong may hidden na gem to, may hidden diamond to, na may silver lining to, may posibleng blessing in disguise to. Yes, naunawaan ko kayo, masakit. Kahit ako na but tingnan na lang natin to, malay natin. In the future, maraming magawang batas patungkol dito sa nangyayari ngayon at matitigilan na yung mga ibang abusadong mga pulis o general na gagamitin ang kanilang kapangyarihan, papakinabangan ng buong Pilipinas. Sana. I'm just really hopeful. Coach, balikan ko lang dyan sa KOJC compound kasi isa sa mga
reklamo nga ng mga KOJC members is yung marumi at yung babaho na yung kanilang lugar, ano, kasi nga dahil sa pinagagawa nitong mga kapulisan. Sa press con kasi kanina na ni Jean Fajardo, sinabi niya na meron na daw silang ipinadala na mga portalets dyan sa compound para magamit ng kapulisan. Sa pag-iikot mo so far, meron ka bang nakita na mga portalets dyan na ginagamit ng kapulisan? Ako so far kasi hindi pa ako nakapunta doon sa kabilang gate eh. Dito lang ako sa area na sa Emerald at saka dito sa papuntang wala pa ako nakita. Hindi natin alam kung bagong dating meron na, no. Pero dapat lang 'yan. Dapat nga tanong ko na 'yan no na first day na pumunta sila dito at sumugod eh. Oo. Nakapagdala sila, nakapagpasok sila ng kung ano-ano. Very basic 'yan and never ko makakalimutan 'yan. Kasi yan ang tanong ko kay Ma'am Nori. Sabi ko, sa interview ko sa kanya, kakain yan dito. Saan dudumi yan? Saan iihi yan? So makikiihi yan dito, Tapos wala silang magkakalat sila. Di ba? Ala ka naman ang maglinis niyan eh. Taga KOJC pa. Medyo makapal na mukha ninyo kung gagawin nyo yan. O, di ba? O, tapos magpapakita sila, meron silang photo ops, papakita nila, naglilinis sila kunwari. Diba? Pero yung banyo madumi dahil sa kanila. Ito na-witness ko naman, napakalinis nitong lugar na ito. Kahit yung mga banyo, sabi nga, totoo yun, pwede nyo tulugan, pwede kayong kumain doon. Ngayon, nabababoy lang talaga. Dapat naman basic na yan. Dapat, kung meron man or wala, hindi ko pa nakita talaga. Pero dapat yan matagal na, first day pa lang. Imbis na nagpasok kayo ng kung ano-ano dyan, portalet, may nagsisigarilyo. Yan, well documented yan kasi maraming nahuli, nasabat na mga lighters, mga sigarilyo nagpapasok. Ngayon, hindi na natin mapigil kasi ayaw na nila dumaan sa scanner eh. Nahuhulihan sila. Di ba? Bawal, katulad niya, nakakadiri. Correct. Bawal sa Davao yan. Ang bababoy na itong mga ito. Tsaka, Partners, medyo ako'y siguro hindi na magtatagal dahil meron pa po kaming meeting. Siguro babalik na lang tayo sa susunod na araw. Pero pwede po ba tayo mag-iwan ng maikling mensahe lang? sige po, go ahead, Coach. Sana kayo hindi na welcome dito sa mga kapulisan. At inaantay namin na sana naman kayo'y manindigan. Alam nyo namang mali ito eh. Kaya nga nyo kayo nagtatago, nagpapasok ng semento dahil alam niyo na possibility na meron talagang hukay dyan kaya ayaw nyo magpapasok. At tatabunan yung ulit. That is very possible. Kasi kung wala kayong tinatago, hindi kayo nagpupuslit. Diba? So alam nyo na mali yung ginagawa ninyo. Sana lang huwag kayong pakitang tao. Kung kailan may Senate hearing, ngayon kayo naggugumahol na itama yung mga kamalian ninyo. Ito po, yung Senate hearing ay preview ng what is about to happen in the future. Kaya kayo naggugumahol ngayon, linisin niya dahil illegal at mali ang ginagawa ninyo. At malilintikan kayo. Di ba? Preview yan. Kasi mangyayari yan, madidimanda po. At kayo na naging kasangkapan ng illegal, masisita kayo sa susunod na maybe next month, maybe next year, pero ang hindi importante yung timeline. Ang dito, mangyayari yan. Sana yung mangyayari ngayon sa Senado ay maging lesson na sa inyo para kayo ay magbago. Huwag nyo nang antayin na kayo ay magkaroon ng kaso sa korte at matanggal kayo bilang pulis, mawawala na yung inyong pensyon. Dahil hindi kayo nanindigan para sa tama at nagpakasangkapan kayo sa illegal. Diba? Sa mga nanlolomoral na pulis dyan, nauunawaan ko po kayo. Pwede naman kayong tumayo, matatapos din ang problema natin.